sa YouTube para yan ay form of evangelization. Yan. So, at maraming mag-guest. So, ngayon sa evangelyo natin ngayon sa gabi ito, magbilang, no? Asin at ilaw. Asin at ilaw. Alam naman po natin kung ano yung asin. Yung asin ay ito yung pampaalat sa pagkain natin. So, ibig sabihin, may kapuluhan. Di po ba? Pag nagluluto tayo at kahit na magkero na yung regalo, pero wala yung asin, yung pampaalat, no? Walang lasa, walang kwenta. So, ang kahulugan ng asin dito ay yung bang ito ay mayroong kahulugan. Sabi nga dito, pag ang asin na wala ng alat, wala ng kwenta. Wala ng kwenta. No? So, may nagsabi dito, ang mga Kristiyano, asin ang sanlibutan. Ibig sabihin, pag tunay tayo tagasunod ng Panginoon sa Kristo, mayroon tayong kabuluhan sa kaibigan. Pero pagka tayo ay hindi na sumusunod sa Panginoon, hindi tayo Kristiyano, so wala tayong kabuluhan. So ang tunay na may kabuluhan sa kaibigan nito ay yung tao na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yan. So kung dalawang tao sumusunod at hindi, so yung sumusunod ang mayroong kabuluhan. Ngayon, yung isa pa, ilaw. Sabi nga, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Sabi nga dito yung lunsod. Pag ito ay nasa ibabaw ng buron, hill. No? So, yan ay kitang-kita. Di po ba? Pagka isang lunsod dito sa isang mataas na lugar, nakikita po yan. Nakikita po yan. So, sinabi din dito, ang ilawan, no? Hindi nilalagay din sa ilalim. Sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng upuan, hindi po. Saan nilalagay ilawan? Sa itaas. Tulad ng mga ilaw natin yan, yung mga fluorescent light. Saan ba nakalagay? Sa itaas. Diba? Sa kisame. Hindi doon sa upuan natin. Bakit? Para ito magbigay ng liwanag. No? Magbigay ng liwanag. So, ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo natin? Unang-una, ano ba yung ilaw? Ang ilaw ay ang kalooban ng Diyos. Ang ilaw ay ang mabuting gawain. Yan, ang ilaw. Ang ilaw ay liwanag. Ito ang salita ng ating Panginoon. Ayan, yan ang ilaw. So, ang ibig sabihin, ito ang ibinabandera. Ito inilalagay doon sa itaas upang matanglawan at makita ng marami. Ano ibig sabihin? Yan dapat natin ipagyabang. Dahil pagka ang ipinagyayabang ay ang mabuting gawa, ipinagyayabang natin ang ating Panginoon. Hindi sabihin natin. Ang ibig sabihin, ibandera natin ang mabuting gawa. Hindi ang masamang gawa. Marami nga po natin ang ibinabandera ay masamang gawa. Hindi ba? Kung ano yung hindi tama, yun ang kanilang pinagyayabang. Ayan. At kung ano naman yung tama, paputi, kinahihiya. Amen? Amen. Kinahihiya. Kaya minsan, pagdating sa mga sharing, patotoo, nahihiya. Pero pagdating doon sa kantong gumagawa ng walang hiyaan, ay walang hiya. Ayan. Pero ang ibig sabihin ng ibang ito. Yung ilaw ang ilalagay ko sa itaas para siyang magbigay ng tanglaw. So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano ang ilaw. Yung tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw ng sanlibutan. Kaya ipagdasal natin, dumami ang Kristiyano. Bakit? Pagka dumami ang Kristiyano, ay dadami ang ilaw. Tulad halimbawa dito sa halimbawa walang lights na pag-ilaw. Diba din yun? Walang kuryente, black out. So meron tayo isang kandila. So magkakaroon ng konting liwanag. Amen? Amen. Pero sa laki ng bisita natin, sa dalang kandila,
namin. Iilan lang po eh. Yung tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya kanina sa radio program, parang nadadalaan na ang emosyon. Bakit? Ngayon, magbabago na yung administrasyon. Si bago ng presidente, magbabago na tayo ng presidente. Si Noynoy. No? So, ang aking sabi niya kanina sa programa, sana nakinig si Noynoy. Sabi ko nga po, ang dapat number one niyang bigyan na focus, spiritual recovery. Spiritual recovery. Bakit? Baka tayo na-recovery spiritually. Dumami ang Kristiyano. Iyan po tayo undan po ang bayan ng Pilipinas. Amen. Amen po? Hello. Amen ba? Yan po, yan ang pinag-uulan ng pansin ng ating gobyerno. Yung spiritual recovery, spiritual formation. Sigurado po yan. Ang bansa natin ay tiyak na uulan. Kaya sana nakinig si Presidente Noynoy. Yan, at yung mga opisyalis ng ating pamahalaan, mga newly elected leaders of our country.